Hindi feasible. Yan ang sagot ng Committee on Trade and Industry sa mungkahi ng Food and Drug Administration o FDA na magkaroon ng isang registered pharmacist sa bawat botika sa bansa. Bukod dyan, binigyan din rin ng komite na hindi exempted ang FDA sa ipinatutupad na Anti-Red Tape Authority para mapadali ang pagtatayo ng negosyo sa bansa. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Isa sa mga salik na binabanggit kanina ng Food and Drug Administration o FDA ay ang kakulangan nila sa manpower kaya natatagalan ng pag-aproba sa Certificate of Registration o Product Registration o CPR. On the increase in fees, this is something that is already due, considering that the last amendment of the FDA was way back 2001. And between 2001 and 2025, the regulatory jurisdiction of the FDA has expanded. Yan ang sinabi ni FDA Director General Paulo S. Teston kaugnay sa mungkahi ng ahensya na magtataas sila ng bayad sa permits at fees. Kaugnay niyan, ilan sa mga issue na natatanggap ng kanilang opisina ay ang posting ng payments ng kanilang mga kliyente. Marami pong nagreklamo sa posting of payments and we're addressing this na po, Your Honors, Mr. Chair. Hopefully within the 60-day period po, marami po mangyayari. Ilan pa sa mga hamon na kinakaharap ng ahensya ay ang kakulangan sa manpower. Ito nila ang nagiging dahilan kung bakit matagal at mabagal ang pag-aproba ng ilang mga gamot at permit. Ngunit buwelta ni Northern Samar 1st District Paulo Ruiz Daza, so why does it still take months and years to get approval for CPRs and other permits, and then you're asking for higher fees? Because I would think if you're in government, you want to do a good job first and then raise your fees, not the other way around. ayon sa mambabatas, hindi patas ang hangad ng FDA lalo na't hindi ito nagko-comply sa ilang mga requirements ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Sa naging pagdinig isinawalat ni Director General Ernesto Perez na isa ang zero backlog sa mga hindi na ipapasa ng ahensya sa ilalim ng kanilang 7 requirements. Giit naman ni Representative Biron na hindi problema ang pagtaas ng bayarin kung iaayon lamang ito sa serbisyo na inihahatid ng ahensya sa mga Pilipino. Wala namang problema mag-increase eh. Ang importante lang na yung services ng FDA commensurate doon sa fees ninyo. It's not even an excuse that since 201, wala kayong increase hanggang ngayon, 24 years, tapos mag-increase kayo by 1,000%. Hindi naman karapat-dapat na mag-increase kayo ng 1,000% since you fail to make that regular report every 5 years to Congress. Bago mag-break ang sesyon kanina, sinuspinde ng komite ang mungkahi ng FDA na magtaas sila ng bayarin hanggat hindi sila nakakapag-comply sa ARTA. Kabilang dito sa mga requirements na tinuturing o sinasabi ng ARTA ay ang pagpasa nila doon sa compliance mula doon sa pagpasa nila ng passing grade pala doon sa ARTA na mula sa kanilang mga customer. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.